Yeah, absolutely. Absolutely. I encourage you to bring it before the Ethics Committee here. Hindi lang pwede mga ganun. No, I mean, you are asked to explain something. You're a legislator. You explain. No? Kaya tayo naging legislator dahil tingin ng tao marunong tayo magpaliwanag. Tapos yung ganyan na personal na napakalinaw na kailangan may paliwanag, hindi niya gagawin. And then if you you compound the issue by insulting people, no, hindi maganda talaga yun. No, I think, the Ethics Committee should be brought into that. Hinikayat ni House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno ang mga apektadong media practitioner na maghain ng reklamo sa ginawang matinding akusasyon at paglalantad ng kanilang personal na impormasyon sa social media ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Nag-post sa kanyang social media page si Congressman Gomez ng screenshots ng mga mensahe ng ilang kawani ng media para kunin ang kanyang panig sa issue ng isang flood control project sa kanyang distrito. Ito ay matapos ipahayag ni Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy sa isang social media post ang limitado umanong suporta ng kanilang district representative sa gitna ng kinakaharap na suliranin sa baha at pagkasira ng isang flood control structure sa kanilang lugar. Pero sa post sa social media ni Representative Gomez, iniuugnay nito ang hiling na panayam o komento sa kanya ng media na umano'y media spin o pagbaluktot o pag-frame ng balita. May pagkakapareho rin umano ang tanong sa kanya na tila mayroong nagkukumpas at kinastusan. Posted ni Gomez sa social media ang mismong mensahe ng ilang kawani ng media, pangalan ng iba sa mga ito at contact numbers. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, posibleng paglabag ito sa Data Privacy Act at isang hakbang na naglalagay sa panganib sa mga kawani ng media. Mariinding paalaala ng organisasyon sa Leyte Representative, trabaho ng mga mamahayag ang magtanong at pabor pa nga ito para sa kongresista na kinukuha ang panig kaugnay ng issue sa kanilang distrito. Dagdag pa ng NUJP, kung ayaw magsalita ni Gomez tungkol sa issue, maaari naman itong mag-no comment na lang o kaya ay wag nang mag-reply nang hindi nagpapahiwatig ng masamang intensyon o naglalantad ng pribadong impormasyon na mga kasamahan sa media. Dismayado naman ang ilang kapwa kongresista ni Gomez sa naging aksyon nito. Git pa ng mga ito, posibleng maharap sa ethics complaint si Gomez kung may maghahain ng reklamo. If a particular government official is being asked on whether or not they have an involvement on a particular matter, it's just a simple question of responding to whether yes, we are involved in this particular matter, or no, we are not involved in this particular matter. I don't think it makes sense to impute ill will or anything else unless we have actual basis to do so. Yeah, I guess kung may magka-complain po ng mga media personalities, tingin ko naman tatanggapin naman po ng Ethics Committee po yan pagka may nagsampa po ng mga kaso. I'm very disappointed to hear these things, no? At malungkot na nangyayari yung mga ganyan. As a public official, you are expected and held, you're expected to behave and held to a higher standard, no? Than other people. I mean, dapat medyo maayos din yung pakikitungo mo sa lahat ng mga nakasapaligid mo. Wala pang tugon si Gomez sa hiling na panayam sa kanya ng media kaugnay ng mga isyong ito. Hindi rin ito sumasagot sa phone call. Samantala, ayon naman kay Representative Ridon, maaari ring maisama sa gagawing investigasyon ng House Infrastructure Committee o Infracom ang isyu ng gumuhong bahagi ng flood control structure sa distrito ni Congressman Gomez. We'll get the report from DPWH kung kamusta ba yung nangyari talaga dyan. What is the story behind it? Pero I think that can be a subject of an inquiry. Sa September 2, nakatakda ang unang pagdinig ng House Infrastructure Committees sa mga maanumalyang flood control projects. Pangunahin na ang mga ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na substandard at ghost projects sa probinsya ng Bulacan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.